Kilala naman natin ang ating reigning MVP, no, na si Scottie Thompson, na he is an all-around player. Sa total package yan, si Scottie, no? Dati nga, nung nilagay siya sa Gilas, unang Gilas siya, marami ang nagtaas ng kilay na parang point guard. Anong gagawin ni Scottie, di ba? Hindi naman yan nagpo-point eh. Ulo po sa din, di ba? Scottie proved them wrong eh. Ang galing pala. Di ba? So, bukod pa ron yung pagiging parang naka-lock in na sa kanya yung point guard position, may iba pang mga binibigay si Scottie eh. Kaya aside from the playmaking eh, yung kung dumipensa rin si Scottie, okay, yung mga number 2 or even number 2 players na kalaban, even kahit mga mas malaki sa kanya, disente rin na he defends his man very well, very hard. Talagang disente, talagang matutuwa ka rin naman sa kanya. Kaya ginagawa niyang lahat. And siyempre, ang isa pang nagugustuhan ko kay Scottie, okay, he's only around 6'1", wala pa yata, no? But the way he pursues the ball sa rebound, ako, pare, iba rin, no? Iba rin yung ginagawa ni Scottie for that size, for that height. Even dito sa PBA, ano ba ina-average si Scottie? 8 rebounds? Ganun lang, 8, 9 rebounds pa? O 8? Pa? Sa ganun kalit na tao, makikita mo yung hindi naman lahat siya nasa leaping ability, no? He has a knack for this, rebounding aspect, no? Magaling si Asi. And because of that, yung total effort niyang binibigay, okay, yung mga players around him, di ba? Okay, nagiging magaling, okay? Okay, he makes them feel better, no? Play better pag nandoon si Scottie. Okay, yan yung mga nabibigay ni Scottie. Ngayon, kung tatanungin mo, pare, meron din naman pwedeng gumawa noon. Mahasal sa depensa, pwedeng rebound, may playmaking. Tama rin naman, meron naman who can fill the shoes of Scottie. Pero iba yung psychological factor na binibigay ni Scottie. Pag nandun siya sa loob, kasi reigning MVP yan eh. Siyempre, yung leadership nandun eh. Iba rin yung, siyempre, alam naman natin bilang player eh. May dalawang player na dito, parehong magaling. Pero iba yung, alam mo ba, parang sa doktor eh. Pag na ito kasama ko, pag dito ako nagpapacheck, feeling ko gumagaling ako eh. Di ba yung sakit ko? Di ba, alam mo yan, di ba yung doktor, di ba, ganun din. Ganun din sa player eh. Pag ito kasama ko, kampante ako, di ba? Di ba? Parang gano'n. So, yun ang mga magagandang naibibigay ni Scottie Thompson sa team. Okay? Ngayon, ito naman daw sa inyo, no? Unang-una, yung kanyang injury, it will take around 6 weeks para mag-heal. Okay? At pag kinumpute daw yan, it's barely a week bago magsimula yung FIBA World Cup, no? Ngayon, ano yan eh, ako, maganda to na nakakasagot ako by experience because na-experience ko yan. Nagkaroon ako ng injury sa metacarpal. Okay, sa left side naman. Actually, sa isa lang, ako dalawa. Itong tumama sa itong dalawang ito, naputol to. Then ang nakikita ko dyan, di ba, yung psychological na takot na parang very tender kasi yan pare. Very tender. After 6 weeks, pag ginagano mo, very tender. Although nakaka-shoot na ako, pero iba yung actual game. Papasahan ka ng malakas na pasa. Hindi naman pwedeng hinaan mo lang, ha? Hindi naman pwedeng nagdi-dribble ka. Pag fake mo, may tumataga sa'yo. Di ba? Tsaka minsan, pag dumidepensa ka, nagagano ka sa likod ng kalaban. Di ba? Gumagalaw ang kamay mo eh. Nabibiglayan. Although, heal na rin yun. Kaya lang, nakikita mo parang parang kahit paano hindi pa ganong 100% yung although 100% na, meron talagang laro sa isip eh. Na parang temo na ng konti hanggang eventually, okay, napaglaban ako, okay na siya. Nailaro ko na ng maganda. Ito kasi, we are talking about 3 games na 3 games to na medyo magkakalapit ang petsa. Okay, unlike sa nung nangyari sa akin, PBA ito eh, may person, may second round eh. Makakabawi ka. Pero to para 3 games, every game counts. Diba?
Yun lang ang nakikita ko. So, tapos pangalawa diyan, yung kanyang yung nangyayari ngayon sa Gilas na during their tune-up games, yung packet tournament dito sa China, maganda rin naman ang kinalabasan. Di ba? Maganda rin. So, magiging problema rin pagdating sa rotation kasi hindi mo alam kung lalaro ba o hindi, ila-line up ba o hindi. So, malaking problema yan sa mga coaching staff. So, ang nakikita ko, it's gonna be a big problem sa coaching staff kasi nga titimbangin nila hari, di ba? Titimbangin nila kung ano ba maganda, mas makakabuti ba o makakasama, di ba? Pero sila nakakakita niyan although meron pinakitang video na nagshooting si Scotty, tumatakbo. Okay, walang problema yung walang problema yung conditioning kasi kahit ako nung na-injured ako, nagkaroon ako injury, nakakatakbo ako Okay, ang problema yung timing. Okay, tapos you're going to yung blending, okay, with your teammates again, di ba? At kahit anong sabihin mo puro katakbo at kondisyon ka, lalabas pa rin yung nagiging rusty because the usual na ginagawa mo, hindi mo na magawa mo, hindi na naalantala for 6 weeks. Kasi ang ginagawa mo lang, takbo-takbo lang. Basketball involves different movements. Hindi lang naman yung jogging lang. Marami, di ba? It's the whole body. Ang kailangan mo yan, coordinated lahat yan. So kung patakbo-takbo lang muna, medyo may mga ilang aspect o ilang mga dating ginagawa mo na hindi mo magawa muna dahil nga na sideline ka. So, magkakaroon ng kahit papaano epekto yan. Kasi kahit papaano, yung ating pinag-uusapan before during prayer, di ba? Pag galing ka sa break, pagbalik mo, medyo rusty, medyo kinakalawang ka. Di ba? Parang gano'n. Although condition ka, pinaghandaan mo, di ba? Di ba? During off-season, di ba? Nagbe-break tayo, December. Tapos pagbalik mo, di ba? Wala, dahil napahinga ka Although, ako, a week before the training camp, yung magsisimula yung pre-season, matakbo-takbo na ako para at least hindi ako mahirapan para pa nagsimula yung training natin, di ba? Di ba? Alam mo naman yan. Pero, nado pa rin lumalabas yung pagiging rusty kasi wala akong larong basketball Puro takbo lang ginawa ko So, ibabalik mo pa rin yan. Kanya lang ito, napaka-important nito kasi 3 laro lang ito na tabi-tabi. So, yun, tama rin yung mga sinasabi natin mga netizens, merong gusto maglaro si Scotty, merong sinasabing wag nang ipilit, tama rin po kayo. Pero ang makakasagot niyan is Scotty and the coaching staff. They will titimbangan nila ang ang kailangan nilang timbangin kung talagang ano mas magandang desisyon for the reigning MVP. Yan ang aking sagot, pare. Ayos. Ganda. At least yung mga fans natin, napaka